we miss, no? Na-miss natin na, but subong nga time, it seems na I am very sure na we have only but a few years left studying the Bible, living in this world, no? Living in this world. So, kung kisa gani, sa kasakuon ta bala sa pangabuhi, no? Kisa, gusto ko encourage na iban mo, sometimes magpawayway naman bala, kag mag-enjoy sang inyo kabuhi, kay wala na gidya. Signs, no? Masiling sila, we are in mystery, no? But, maling-mali yun. Na dahil andyan tayo sa mystery, walang mga signs or walang makikitang mga pangyayari, no? Na masasabi nating nagbibigay ng mga sinyalis sa parating na government ng beast, no? Or beast system of government ng Antichrist. Kung tunan nyo lang gidya, i-research nyo lang gidya ang Agenda 2030. Meron pa Agenda 2021, ha? Agenda 2021. Done na yun. Tapos na yung Agenda 2021. Papunta na talaga tayo sa Agenda 2030. That will be implemented sa 2030. 2030, pila na mga katuig? 26, 27, 28, 29, 35 years. 5 years. So, we have, actually, sabi nga ng mga kontra sa digital ID, no? Kung nabalaan nyo na, Brad Saul, kung nabalaan nyo na, ang digital ID subong nga i-implement worldwide. Dito gani sa London, sa siling Sambata, ako tayo dire siling niya, more than 2 million ang nag-sign kontra sa digital ID nga implement sang United Kingdom. Then siling niya, siling sang gobyerno, dibatihan kuno sa parliament. Magsiring ka parliament, kumbaga sa ila Congress or sa ila Senado. Musna sa ila tayo parliamentary mo. Diba? So, dibatihan kuno sa parliament. But, hambal ko siya, di-debate, siling ko ang debate dyan, ano lang na iya, formalidad. But, ang digital ID ay hindi na yung mapunggan, it will be implemented. Implemented na in China, implemented na sa Australia, gadasig sila nga ma-implement, sa Canada, sa Israel, Amerika, halos tanan. Kita dire, wala ka mo kabalo. We have already lawmakers nga nagagama or mga naga-ready to make a law on digitalization. Kung nadinig nyo si Sara, although kabalumanta, no? Vice President sa Subong, but si Sara mismo hambal talking about digitalization. Meaning, pag digitalize na, ang kwarta will be digital also. That is why meron ng mga central bank, CBDC or Central Bank Digital Currency. Okay? But silingon, wala ka na uyatan na cash. In next few years. 27, no? Ining mga year na ini, tandaan nyo gini, 26, okay pa. 27, 28, 29, wala ka na may mauyatan nga cash. It's digital money. Okay? So, nga daw importante gini sa aton. Nga daw issue gini sa aton nga mga believers, no? So, dahil in 2030 it will be implemented.
ang Agenda 2030, then there is no more money, there is one word currency, then one word government, no? Ma-implement na yan lahat sa 2030. Ito, isang hindi nyo siguro to matanggap. Sabihin ko sa'yo, there is no family sa 2030. It will be destroyed by government. Everything will be owned by government, including your children. Kukumpiska ng gobyerno. Wala. The institution that was institutionalized by God in the garden, the home, no, will be destroyed. There is only individuality. Everything will be owned by government. Wala kasang imo property. Government will determine how much, kung pila ang gamiton mo, nga kwarta nga ara sa imo bangko. Pag sumubra ka sang gastos, it will be shut down. You will be blocked, no? Kontrolado kung pila lang imo gastuson, pila ang imo konsumuhon nga mo sini, pila ka ka-travel lang, no? Everything. And that is only, habalong ko sa inyo, that privileges is only for the vaccinated and those who are living inside the smart city. Ang hindi daya makasulod kay kung hindi kaya na hindi kaya na mark of the beast sang 666, hindi ka madaya ka star sa sinang city. You will be living outside the city and you will be hunted by the, sabihin ko na lang sa inyo kung ano yung military at that time, robots, AI. Kaya alam na alam nila kung meron kang tatak or wala. So, yan na yung mangyayari sa 2030. Meaning, Revelation chapter 13, no? Yan na yung mangyayari sa 2030. Okay? So, what is good news para sa atin at the time? Dahil, at the time, yan na yung tinatawag na pag-reign ng Antichrist sa 2030, magre-reign na Antichrist physically, he will reveal himself. Ang good news lang is that will be taken up before he will appear. Okay? Before he will appear in the start sang second half of the 70th week of Daniel. Because hindi naman siya maka-appear kasi kung andito pa yung nag-restrain, di ba? Which is the Holy Spirit that is in us. The restrainer. That is why sigurado that we are already up there, no? But what we are trying right now to explain is the wrong belief, no? That para tayong na precondition, para tayong na hindi pagali na pakuan, no? Para wala gali electric fan. Yun yung electric fan di. Okay, kuhaan ka lang na isa. Kuhaan ka lang na isa para masaksak na. Hindi pagali na pakuan na mo. So, na-precondition tayo na before sang 70th week of Daniel ay may rapture na. And that is wrong. Okay? So, actually, ito lang kung medyo hindi lang gipit, subong, hindi ko muna ubra. So, kung na yan mag-relax, mag-enjoy life, preach the gospel, kung sino kung masugat, may opportunity, that is the best thing to do. Because, how many years, ano pa na, ibig sabihin, makakain,
hindi ko ini-encourage, no? Kasi ang iba magsasabi kasi, alam ko mayroong nagtampo sa akin, no? Na when, nung nagra-rightly divide na tayo, pero hindi pa gaano, no? Hindi pa talaga fully, dahil sa statement ko na, ano ba bang gagawin natin? Bakit pa tayo talaga maghabol na makaparami ng pera, no? So, medyo sumama yung loob nila dahil parang nami-mislead daw yung mga anak nila dahil baka hindi na raw mag-aral, ganun, dahil nga sa ganong statement, no? Sa ngayon, sabihin ko talaga, ano pa yung makukuha mo sa 5 years? Sabi nga ng pamangkin ko sa Negro, sabi niya, Tiyoy, yung mga anak ko mag-graduate na sa 27, sa 2027, mag-graduate na, dalawa sila sabay. Sabi ko sa niya, tama yun, maganda naman yan. Pero sili ko sa kanya, although hindi ko naman, kung pinilaan nila ko, so, wala na rin yan eh. Pag-graduate, alam mo, 2027, iwan ko lang kung may mga trabaho pa. Ha? No? So, parang pangit pakinggan, parang ma-mislead yung tao. But, talagang sasabihin ko na yun. Sasabihin ko na yun kasi ilang taon na lang tayo dito. Kung hindi pa mangyari ito, alam nyo, ayoko na talaga maniwala dito. Hindi nyo na ako madidinig magpipreach sa lampas 2030. Kung hindi pa mangyari ito. Ito yan. Ayoko na mag-preach lampas 2030. And that is final. Kung hindi pa mangyari itong tribulation, at saka yung beginning of sorrows, which is about to happen next year, then, kasi wala nang katotohanan ito pag hindi nangyari yan. So, let's begin sa ating study, no? But let us pray before that. Ama na banal, salamat sa mga kapatid andito ngayon. At we are few, kukunti na mga andito ngayon physically, but salamat din sa aming mga kapatid that are online, nag-join sa amin sa aming Bible study. At marami kaming sasabihin, pag-aralan na maaring bago sa pakinig ng karamihan sa amin dahil taliwas ito sa mga nadinig na namin sa matagal na panahon. Ngunit salamat sa kaliwanagan sa iyong mga salita na ito ay nakasulat dyan. Only na hindi namin nakita dahil we were preconditioned by the theologians, Bible schools, and pastors to believe na hindi naman suportado na iyong mga salita. Salamat sa katotohanan. We are praying sa mga nagkakasakit, Lord. Kung pwede lang, hiling namin na proteksyonan mo rin sila, kanilang mga sakit, mga trangkaso, mga kabataan. Thank you so much, and we pray in Jesus' name. Amen. So, yung pag-aaralan natin ngayon ay continuation ng last week. Yung title natin pinag-aaralan is the timing, no, ng rapture and tribulation period. Kung kailan mangyari yon, yung timing. Ayan. Then, ang subtitle na ating pinag-aralan is, noong nakarang linggo, noong nakarang Saturday night pala, ay why the beginning of sorrows is not tribulation. So, naging maliwanag na natin sa atin yun, di ba? Na yung beginning of sorrows doon sa Matthew chapter 24, hindi yung tribulation, hindi tinawag yun ng Panginoon na tribulation, yung first 3.5 years ng 70th week ni Daniel. Kundi ang tawag ng Panginoon is beginning of sorrows at hindi yung tribulation. It was explained last Saturday night, ano? Unang-una, hindi yung tinawag ng Panginoon. Hindi niya tinawag yun na tribulation. Pangalawa is that the events or the things, no, na mga nangyayari doon, na mga mangyayari doon, na nakasulat na mangyayari doon, ay hindi yon pang tribulation. Hindi pwedeng tawaging tribulation. It was explained dahil yung mga nangyari doon is mga nangyari na kahit pa noong mga nakaraang mga
panahon ni Adan, umpisa doon, kung titingnan mo, basahin mo, meron nang nangyaring famine. Meron na nangyaring, meron nang nangyaring pestilence. Meron na nangyaring mga gira. Meron na nangyaring earthquake. Meron na nangyaring rumors of wars. Nation rise against nation. May nangyayari na yan, di ba? So meaning, yung pangyayari doon, tinawag lamang ng Panginoon na beginning of sorrows, no? Because para sa darating na mas grabe. Okay? But yung mga events doon, like earthquakes, nangyayari na yan in the past. Okay? So, kaya hindi siya tinawag na tribulation. So, upang maintindihan natin ito, no? Upang mas maintindihan natin ito, meron muna tayong sideline na pag-aaralan upang mas maintindihan natin yung mga pag-aaral pa natin. Okay. So, ganito yon. Ito yung line na ito is the 70th week of Daniel. This is the day 1. Day 1, no? Day 1. This is the last day. Okay? So, day 1 or ito yung signing of peace treaty, 7 years. So, 1 year, halimbawa, 1 year. First year, no? Or 1, 2, 3, then, naman, medyo, anuhin natin, igsiin. 1, 2, 3, dito yung 3.5 years. So, dito yung 4, 5, 6, dito yung ka-7 year. Okay? Ito yung ka-3.5. Ito yung 1/2. Okay? 1/2. So, unang pag-discuss muna natin is the power of mind conditioning or preconditioning versus the power of truth. So, we were preconditioned, no, that the rapture, paano? Rapture will be here. And theologians call this one is pre-trib. Diba? Pre-trib. Yan ang tawag nila. But in the Bible, there is no such thing as pre-trib. No? So, dyan daw yung rapture. So, we were preconditioned that the whole 7 years or 70th week is tribulation, ano naman? Whiteboard eh. Tribulation, period. And the last 3.5 years is great tribulation. Okay? Yan yung pagka-condition sa atin. Okay? So, now, the power of mind conditioning. Alam nyo, napakahirap kung na-precondition ka na. Kung dito napapaniwala ka na, na-condition ka na, may kahirapan ng alisin. Naintindihan nyo ako? Bakit gusto ko to i-tackle muna bago tayo mag-proceed? Para magkaroon tayo ng mas madaling pag-intindi, madaling pagtanggap sa katotohanan na hindi tayo na precondition. Okay? So, ganito yon. For the longest time,
Nasa denomination pa tayo. Kahit anong denomination. May naniniwala, which is, yun din natin paniniwala, na dito yung rapture. Yung preconditioning, no, ay maganda yon kung totoo. Kuha natin? Kasi totoo naman eh. Kung totoo naman, maganda yon kaya na-precondition ka sa tamang paniniwala. The problem sa preconditioning or mind conditioning, kung mali, dahil, siguro may kapita, kung mali, dahil makokondisyon ka nga sa paniniwala ng mali. Okay? Makokondisyon ka sa paniniwala ng mali. So, dati alam ko si Sister Rochelle, na kondisyon na nga daan yung rapture, dire mo, di ba? sa baptist pa kita sa una, we were conditioned, na precondition kita. That is our belief. Sa akin, 30 years ko na belief yan. Ha? Na diyan ang rapture. So, pag na-precondition na tayo, may kahirapan talagang alisin yun. Na-notice nyo dito, andito kayo nung andito yung bisita natin, di ba? Galing sa Limire. RD na yon. Ano yung tanong niya? So, dahil na-precondition din yun, baptist din yun galing sa IBC dati. So, ngayon, dahil na-precondition siya na yung rapture andito, medyo mahirapan siya tumanggap kahit walang support dito, natanggapin na hindi pwede doon ang rapture dahil wala ngang support na andito yung rapture. Andito yung verse, dito nagsasabi na before dito. Andito talaga yung rapture before 3.5 years na lalabas si Antichrist. No? So, bakit? Dahil nga, na-precondition na tayo dito. So, notice niyo yung sabi niya, hindi kaya pwede na, Brad, hindi kaya pwede na andito nga mangyari ang wrath of God, no? Dito nga mangyari ang wrath to come, day of the Lord, tribulation period, pero baka pwede naman na andito lang, dito talaga ang rapture. Di ba? Di ba pwede yan na-move talaga dito rapture? What is that? It is mind conditioning against the truth. Dahil yung truth is, andito yung verse nagsasabi that we are delivered to wrath to come. We are delivered from wrath to come. So, andito yung wrath to come. So, meaning, dito tayo madi-deliver. Bakit andito talaga tayo madi-deliver? Bakit talaga andito tayo madi-deliver? Dahil nga, although nga ang wrath to come dito mangyayari sa within the second or the last 3.5 years, like, kahit dito siya mangyari, dahil bakit andito talaga yung rapture? Dahil nga itong Antichrist ay hindi rin maka-appear kung andito pa tayo. Kung andito pa yung restrainer. Kaya sigurado na dito. Dahil we are delivered from the wrath to come. Dito, walang wrath to come dito. These are, ang mga pangyayari dito ay beginning of sorrows. False prophet will come out. Then, ano pa? Pestilence, famine, earthquakes, ano pa? Nation, famine. Nation shall rise against nation, rumors of wars. Yan yung mga event na mangyari dito. Which is, hindi parat to come. So meaning, dahil nga na-precondisyon tayo, parang ang hirap umalis sa paniniwala na dito talagang rapture. So sometimes, we will make excuses, no? Siguro talaga dito talaga gawin ni Lord. So bakit tayo naniniwala doon na dito yung rapture? Because we were told that this
period beginning here is tribulation period. Yan. Kaya diyan tayo naniwala. And that is also the reason bakit naniwala ako dati dito, dahil na naniwala ako na itong 7 years na ito is tribulation period. Kaso hindi pala. Dahil ito, ang first 3.5 years, hindi ito tribulation, but beginning, ano gani? Beginning of sorrows, ang tawag ni Christ dyan. So, some people who believe and yung na-precondition na ang hirap umalis dito, they will change this. Sabihin nila na, pwede naman siguro natin tawagin niya na tribulation na. So, is that correct? Pwede ba natin palitan yung ang pagtawag ni Christ is beginning of sorrows, palitan mo ng tribulation? Okay? Hindi pwede yun. Dahil lang sa atin na precondition tayo, no? Na mind condition tayo, iti-twist na natin yung turo ni Christ na ito ay beginning of sorrow lamang. So, ngayon, last Sunday, kuha na natin. So, the power of mind conditioning versus the power of truth, sad to say, sasabihin ko sa inyo, ang truth in this time is being covered or talo. Sabihin na natin truth. Talo sa panahong ito ng power of mind condition or sometime ng lies. Bakit? Even the very members of BOC sometimes cannot accept that na hindi dito ang rapture. Dahil nga na-precondition ng utok. Na-precondition na ang utok. That is the power ng mind conditioning or preconditioning. Sometimes, ang hirap paniwalaan na dito yung rapture. That because of the verses, andyan yung support na verses, andito. So, sabihin, basahin ko sa inyo, yung support na verses. Sabi niya dito, sa Matthew chapter 24, Matthew 24, verse 21, sabi niya dito, verse 21, 24, 21. Sabi niya, and for then shall be great tribulation, such as not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. When this great tribulation will happen? When the Antichrist, sabi niya dito, verse 15, sabi niya dito, verse 15, sabi niya dito, when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel, the prophet, stand in the holy place. Kailan ba mag-stand ang desolation of abomination sa holy place? Kailan mag-stand yon sa holy place? Sa 3.5 years sa gitna ng 70th week of Daniel. Diyan ang Antichrist, papasok sa temple, will require worship, then yan ang abomination of desolation. Sabi niya, diyan mag-umpisa ang tribulation. Hindi dito nag-umpisa ang tribulation, kundi dito nag-umpisa ang tribulation period. Okay? So, tribulation in the Bible is only 3.5 years, hindi 7 years. Okay? So, siguro maliwanag na yan. Naintindihan na siguro natin, no? Kung bakit talaga naman napakahirap. Sabihin natin, sabihin nyo, Brad,
Bakit sinabi mo na mas nananalo pa yung power ng mind conditioning kahit sa truth, kontra sa truth? Dahil tingnan mo, alam ko maraming mid-trib na dito daw yung rapture. Marami yan. But ang basis nila is wrong. Is wrong. Ito yung tamang basis yung na-explain natin kung bakit dito. Dahil dito yung ratoka mangyayari. Then, hindi mag-a-appear ang Antichrist kung hindi muna taken of the way, no? The one who restrained it, the one who let it, the Holy Spirit, no? Hindi muna mangyari. So, ibig sabihin, maraming naniniwala na dito din ang rapture, but wrong. Mali ang support ng kanilang paniniwala. So, bakit sabihin ko na ang truth? Dahil halos tayo lang ang nagtuturo ng ganito na dito ang rapture using or based sa tamang support sa Bible. Bakit? Halos lahat sila naniniwala na dito yung rapture, pati na yung naniniwala na dito yung rapture, ang paniniwala nila lahat, tribulation period ito. 7 years, which is not. So, ibig sabihin, pundasyon ng kanilang paniniwala, mali. Mali. So, bakit mas nanalo yung power of preconditioning kahit versus sa power ng truth? Because the truth is, we are in this evil present world, which is governed by, simple lang talaga governed by Satan. Kaya, do not expect that the believers, can easily comprehend sa ganitong katuruan because the power of mind conditioning or preconditioning is super, powerful more than the power of the truth at this moment of time because we are kumbaga nga, we are living in this world na ganito lang ang totoo, ganito lang karami ang totoo, but napakarami ng mali because we are in this present evil world. Kaya, please, huwag kayong manawala. The God is running the world today. Ang Diyos ang nagpapatakbo ng mundo ngayon. Sino may sabi sa iyo? Kung Diyos ang nagpapatakbo ng mundo, ganito ba yung itsura ng mundo? Ganito ba yung kalakaran sa mundo? Kung God ang nagpapatakbo? Hindi. Satan is running the world today. The mystery of iniquity that was mentioned by Paul, sabi niya, nag-umpisa pa noon pang panahon niya, what is real, active, yung panggobyerno na mystery of iniquity. Okay? So, punta na tayo to answer sa ating Bible study talaga, why the last 3.5 years, the last 3.5 years, here, is not called what? Ano dyan sa title? Is not called the beginning of sorrows. Last Saturday, why the first 3.5 years is not tribulation? Sa ngayon naman, why the last 3.5 years is not called the beginning of sorrows? Okay? So, number 1, the same lang talaga yung answer natin. Number 1, because Jesus actually called it tribulation. Yun lang naman talaga Jesus, yun ang tawag ni Jesus is tribulation period. We cannot change it.
Yung tinawag ni Jesus na beginning of sorrow, hindi mo pwedeng tawagin niya na tribulation. Yung tinawag niya ngayon na tribulation, hindi mo pwedeng tawagin na beginning of sorrow. Then number 2, the same gihapon. Because of what? Because of the events. The events, no? That will happen in this period. That will happen in this period. Ano ba yung mga events na mangyari in this period of 3.5 years? That cannot be called beginning of sorrows. Bakit hindi siya continuation ng beginning of sorrows? Bakit na siya tinawag ng tribulation? So, to answer that, pupunta tayo doon sa kasi yung answer dito andun sa Matthew chapter 24, di ba? Ano yon? War, nation shall rise against nation, rumors of wars, famine, pestilence, false prophets, andun sa Matthew 24. But the answer dito, kung ano ba yung mga events na mangyari dito, andyan sa Revelation chapter 8. Okay? Napunta tayo sa Revelation chapter 8. So, napakaiba ng pangyayari sa tribulation period. Revelation chapter 8. So, in chapter 7, no? In chapter 7, makita natin, amo ni siyang gintunan ko ginamo nga Bible, so diri ko basaho. In chapter 7, makita natin nga pagkatapos sang sixth seal, mabuksan ang sixth seal, sa Revelation chapter 6, verse 13 to 17, basahon ko ang verse 17 sang chapter 6 sang Revelation, basahon ko ang verse 16 to 17, sabi dito, and said to the mountain and rocks, fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath. Nantawa? This is now the wrath for the great day of his wrath. Kailan yan? Dito yan banda. Dito yan banda, no? Dito banda sa pagkatapos paglabas ni Antichrist. So, sabi niya dito, for the great day of his wrath is come. So, ibig sabihin dito, pag appear na ni Antichrist, darating na yung great day of his wrath. The wrath that is to come in 1 Thessalonians chapter 1 verse 10 and 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Okay? Yung wrath na parating, sabi dito, darating na ang kanyang wrath. But pagdating sa chapter 7, hindi muna inopen ang trumpet, no? Kung basahin mo chapter 7, 1 to 8. Hindi muna inopen ang trumpet, okay? Kundi ang nangyari dito ay sealing muna sinilyuhan muna ang alin? Ang 144,000 na mga Hudiyo. Tandaan natin yun ha, mga Jews yun, na mga virgin, na 144 kabilog na sisilyuhan. So hindi muna pinasound ang trumpet kung hindi pa muna na seal yung mga tao ng Diyos na mga Hudiyo na 144,000. 12,000 galing sa Sibulon, 12,000 galing sa Ephraim, kay Judah, kay Benjamin, sa 12 tribes of Israel. 12,000 times 12, 144,000. Nung masilyuhan na sila lahat, pagdating sa verse 9, alam nyo, kung basahin nyo yung verse 9 ng chapter 7 ng Revelation, hanggang sa 17, yung event, yung pangyayari na ito,
pagdating na ni Christ. Pagdating na ni Christ itong pangyayari dito. Kaya, pag nagbasa ka ng Revelation, Book of Revelation, huwag mong sabihin nga chronological order yan. Hindi yan chronological order. Yung ibang nasulat sa chapter 7, kagaya nitong umpisa chapter 9 hanggang verse 17, doon na ito mangyari sa pagbalik na talaga ni Christ. Ha? Kita mo dito? So, reading the book of Revelation, you must uprightly divide. Then, do not expect that it is in chronological order or pasunod talaga nga event. Then, pag binasa mo ang verse 9, magtataka ka dito, bakit parang andito na si Christ parang nakaupo na si Christ sa kanyang trono? Dahil doon pa ito mangyari pagkatapos talaga ng 7 years tribulation. Okay? But in chapter 8, nag-umpisa na dito ang what? Sounding of trumpet. At makikita natin dito why it is called the day of the Lord. There is no light in it, always only darkness. It is grievous. It is tribulation. It is wrath from God. So, bakit? O, tingnan natin yung mga sound ang laman ng trumpet. Okay? Tingnan mo. Hindi na common ito. Hindi na ito kagaya ng mga pangyayari dito. So much. Napakagrabe na talaga. Tingnan mo ha, basahin ko. Skip na natin verse 1. Umpisa na natin yung verse 7. Kung basahin natin verse 7, sabi dito, the first angel sounded, and there followed hail and fire. Could you imagine? Hail and fire. Tignan nyo, i-research nyo ano yung hail, ano? Para mga bulang kalayo, no? And, by the way, listen to this. You may think, no? Naggaling yun sa langit. Binuksan yung langit na hulog. Hindi. Alam nyo ba kung buksan yung langit, ano yung mahulog? Tubig. Kagaya ng panahon ni Noah. So, saan manggagaling yan? Mga hellfire na yan. Ha? Eto, sabihin ko sir. Ibig sabihin, volcanic eruption. Volcanic eruption. Hindi basta-basta na mga volcanic eruption. It will erupt, then it will glow in the sky, then will be cast. Sabi dito, landabla. Sabi dito, sounded, and there followed hail and fire, mingled with blood. Ito, ang tanong ko sa inyo. Anong lumalabas pag sumabog yung bulkan? Lava. Red. Lava. Mingled with blood. Then, sabi niya dito, and they were cast upon the earth. Meaning, itong mga volcanic na to, whether in water man ito, na magpuputok or sa mga mountains, it will spew hellfire, mingled with blood, yung mga lava, di ba? And they were cast upon the earth, and the third part of trees was burned up. Ibig sabihin, sa mga mountainous areas, burn up, and all green grass was burned up. And the second angel. So, check. Verse 7. Volcanic eruption. Hindi basta-basta. May eruption na ngayon dito, di ba? But never been in history na may ganon kagrabe na mga volcanic eruption. Bakit? Bakit? Ha? Dahil sabi nga ni Jesus Christ, yung tribulation na ito is never happened before and never will happen
after that event. Ibig sabihin, kung ano yan ka-intensity, yung mga volcanic eruption na yan, dyan lang yan sa panahon na yan, never na maulit pa ulit. Dahil wala rin yan nangyari na gano'n kalakas sa mga volcanic eruption nung time na yon. Before. Dyan. Ganun yan ka-unique na tinawag siya na wrath of God. The day of the Lord and ano pa? Tribulation, great tribulation. So, verse 8, ano ito? Sabi niya dito, and the second angel sounded, and as it were a great mountain burning with fire was cast into the sea, and the third part of sea became blood. It's the same. Volcanic eruption na ando doon sa dagat. Ang daming vulkan din sa dagat, di ba? Hindi natin alam yun. But listen to this. Anong madadamage dito? Siyempre, dahil sa dagat ito na mga vulkan na mag-erupt, mga sea creature din ang madadamage. Sabi dito, and the second angel sounded, and as it were a great mountain burning with fire was cast into the sea. Bakit sa dagat? Hindi ito galing sa langit. Doon sa third heaven, hindi ito galing sa third heaven na itinapon doon sa dagat. But volcanic eruption, nando doon sa dagat, will erupt. No? That never been happened before and never will happen after this event. Then sabi niya, into the sea, and the third part of the sea became blood. Why it became blood? Because the lava, the red lava that will flow from the volcanic eruption that are located in the seas. Okay? So tubig. And the third part of sea became blood. And the third part of the creature which were in the sea and that had life died. And the third part of the ships were destroyed. Oh, kaya buti na lang hindi nag-travel si Bon. O sumakay pa si Bon, baka magkataon na doon. si mag-asawa, ano, doon sa dagat, no? Dapat iyan niyo talaga. Ang gospel, ano talaga, ha? Ituro din sa mga bata kay isa na to kaya sa dagat yan. Sabagay, kung luwas ka, wala ka na dito. Dahil na-rapture ka na dito pa lang, di ba? Wala ka na dito kung ligtas ka. Okay? But, sa beginning of sorrow, never will I preach that you should not prepare for the beginning of sorrows. Prepare. Prepare. Umpisa 2026 hanggang 2029. Prepare. We are still here sa beginning of sorrow. Pwede pa may lusot pa tadiya mo. Balo ka, although nga ini-implement na dito ang digital money, digital currency, hindi pa gyapon ma-phase out talaga ang cash, hindi pa. Mga gold, hindi pa talaga. Pwede ka pa kabaligya, kung may Rolex ka na, mga relo, may mga relo ka na, magamit mo pag yapon ni bakal-bakal, di ba? Magamit mo pa na. But pagdating dito, wala na talaga. That is why God will take us up na. Because nowhere to go. Ang mga believers dito. Ha? Kung andito ka pa, basi magpatatak ka naman. Pares may mga bata ka karon. Hindi na ka bakal gatas. Patatak na lang ko ako, mga bata. Oh, di bali may impyerno. Oh, di ba? So that is why God will take us na. Because nowhere to hide, nowhere to go. Paglakad-lagan ka outside the smart city, dakpon ka mangyapon, ariay. Why nga sa lakyan nga hindi electric? Everything will be electronic. So, kung pick up, wala na yan. Hindi na naman rehistro. Wala na yan. Yung motor nyo nga mga hindi electronic, oy, kung mga namin sa mga motor nga electronic nga ma-design, nakakita ko sa design sang Mercedes to. O ano to? Ang gwapo sang motor. 3 wheels, 2 sa likod, isa sa tubang.
Oh, grabe. Daw po. Ha? Daw po. Oo, auto na. Electric. Tara. Dekado na, makuha na. Pagka may violation ka na, isa na nila kapindot, pwede na na yan, hindi maglagan motor mo. Kakala lang, salakyan mo. Okay? So, third, verse, 10. And the third angel, grabe ni ding mga sounds ng trumpet, ha? And the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning. Aga kayo. Paminsara ko, no? What is this? What is this? Ha? And the third angel sounded, and there fell a great star from heaven. Huwag kayong magpinsar ng third heaven. Ha? First, second heaven. Dalang takutob. Because tanan ni nga mga destroyer is not coming from the third heaven. Dito lang yan sa earth pa rin galing. Tingnan mo. And the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers and upon the fountains of water. Kamo bi, magpinsar kamo. What? Kung ato ni siya nga isipon, kung intindihon ta si John, ibutang ta siya sa konteksto, naari siya nag-star sa layo-layo pa kayo. Ang nakita niya is happening here, thousands of years before pa sa iya. Okay? So, ano kaya ang pananaw ni John? Ano kaya ang tawag ni John sa mga rockets flying, burning from one place, going up, then going down. In another place, nakita niya, ang nakita niya is from heaven, going down na. Nakita niya, di ba? Kaya wala naman siya nakita niya going up. Kung silingon, a missile bringing nuclear power, nuclear bomb, no? Is flying in heaven, burning like a star, going down to heaven. So, aring hambal ko sa inyo. In this first 3.5 years, I'll tell you, there is no nuclear war yet. Wala. Matabo din ang nuclear war. Missile, okay. Missile ng mga rocket lang, pero hindi yan nuclear. Nuclear will be used here. Ito na yon. That is why, tribulation na talaga ito. God's wrath. Nuclear armaments will be used sa time na ito. At tingnan mo, ang epekto, alam mo, kung missile lang, rocket lang, bomba lang, hindi naman makasira ng mga ano. Tingnan mo yung epekto niya. And the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp. Siyempre, si John, hindi ito matawag nga nuclear bomb to, or missile to. Kaya wala na sila imbento nga missile sa panahon niya. Diba? So ang nakita lang niya, gindescribe yung adaw suga, managalupad. Okay? Nagkakalayo. Okay? Sabi niya dito, as it fell upon the third part of the rivers and upon the fountains of waters. So, ang result, and the name of the star is called wormwood, and the third part of the waters became wormwood, and many men died of the waters because they were made bitter. Tamong epekto, may lason ang
bomba, nuclear bomb, nag-destroy sa mga potable water, mga rivers, and anybody na makainom dito is, ano tawag, napatay, damo ang nagkalamatay. So, nuclear bomb will be used in these 3.5 years. Dito, alam nyo ang persecution talaga dito. Implementation of digital, implementation of this system, maumpisa dito. Dito talaga ang final implementation, but still, the VOC can move, can use his resources to stay alive. Kung di ka lang tamaan sa gira, bala. Okay? But at this moment of time, you can be killed, even maglanghap ka lang sang aso, because this is nuclear. Okay? So, verse 19. Verse 12. And the result, and the fourth angel sounded, and the third part of the sun was meeting, and the third part of the moon, and the third part of the star, so as the third part of them which was darkened, and the day shone not for a third part of it, and the night likewise. Medyo madumduman ko dahil si Bill Gates eh. Kasi isa sa plano ni Bill Gates is to block the sun, no? Ng light ng sun, ng moon. No? But I don't know kung ito na ba yung plano ni Bill Gates, no? Or still, these are still nuclear bombs, no? That will erupt or that will explode. Alam nyo, pag mag-explode di siya, pila grabe ang ano sa babaw, di ba? Aso, and it will cover the sun. So the sun will not give her light. Ganito, pwede rin ganito. Diba? So, tingnan natin yung result. And I beheld and heard angel. Sabi niya dito, and so as the third part of them which darkened, and the day shone not for a third part of it, and the night likewise. And I beheld and heard an angel flying through the midst of the heaven, saying with a loud voice, Woe, 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 to the inhabitants of the earth, by reason of the other voices of the trumpet, of the three angels which are yet sound. So, siling sa mga angel, woe, woe, kamo dyan sa kalibutan, sa earth. Ha? Dahil meron pang tatlo. Meron pang tatlo na angels na magsasound pa. Alam nyo, dito pa lang yan sa trumpet ha, wala pa tayo sa vials. Pag vials na, mas matindi pa. That is why it is called tribulation, the wrath of God. Okay? Then, ito pa. And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven. Star na naman. And what do you think is this? Alam nyo, itong mga tao, to sila ni John, mga ancient people, knew very well that the star is fire or light. Tayo lang naman yung nagsasabi na ang star is, ano yung star? Is may mass of land, ang moon may mass of land. Tayo lang yan dahil naloko tayo ng NASA. But the truth is, stars, sun, moon, they are all light. So, tingnan mo ang pagka-describe ni John sa fifth angel. And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven, unto the earth. Huh? I saw a star fall from heaven
unto the earth. Bakit star ang pag-describe niya dito? Kasi nakita niya fire, light, sanag. So, these people knew very well that the star is light, moon is light, like a fire, yung sun is light. So that is why pag-describe niya sa bomba, sa nuclear, that was ginbomba kung ano nga nasyon, no? Sa siningat time, pagkakita ay galupad, pag sininya, as it like a star from heaven. Because nakita niya fire, light, sanag guro kayo, gasanag bla, light. Okay? Then, and to him, and to him was given the key of the bottomless pit. Iba naman klase ito nga bomba. It will hit, no? The bottomless pit. Ito ang medyo, intindihan natin. And he opened, and itong bomba na to, and he opened the bottomless pit. And there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace. And the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. And there came out of the smoke locusts upon the earth. And unto them was given power, as the scorpions of the earth have power. Alam nyo to? Kung tingnan mo ha. It seems na locust. Locust, alam naman natin yung apan, di ba? Parang apan, parang tibakla. Para, yun yung makita natin na locust sa Bible. But the describe ni John, parang locust. Yung mga lumilipad at lumabas doon sa bottomless pit. So it seems that this bomb, no, ay tumama sa isang garrison armory, no? Na although I believe nuclear pa rin ito, then itong bomb na ito is naging cause ng or dala niya itong mga drones or mga helicopters, no? Armaments, mga armor helicopter na lumipad. At ang pagka-describe niya, locust. Kasi, alam nyo, ikaw nga si John, andito ka sa panahong ito, yung nakikita mo, yung andito nga panahon, yung helicopter, tingin niya, mukhang locust yan. Di ba? Ganon yun. Tibakla lang tao niya. Because, hindi niya alam kung ano yun paano niya describe. Wala pa namang terminology noon na helicopter, airplane. Di ba? Sabi nga Daniel, nung pag na-increase ng knowledge, ang travel will be faster. Never nag-describe si Daniel na na may aeroplano na. Basta dasig lang. Nabudaya siguro mag-describe na may aeroplano. No? Paano lang tao. But John, because he was allowed to write, he described those helicopters that will, grabe gira din dito by the way, ito. Beginning of Soros, erase ng isip nyo at World War III. No. Right? Nation will rise against nation, rumors of wars. May mga nation against nation, but it will be kaya ni Antichrist yan na patawhayon. Tingnan nyo, yung Cambodia, Pakistan, nag-away ang Thailand, Cambodia, pinatawhay ni Trump, di ba? So, but at this moment of time, this is World War III. Dito nagagamitin yung mga nuclear, tanan nga mga armaments, mga helicopters na yan na para panggira gagamiton. And it was described by John as locust. And the sting of it is like a scorpion. Tama, may ikog man daw, may ikog man. Ang yako ng ikog is like a scorpion. Tapos may sting. Tapos ang iyang teeth like a lion. Siguro mga bumba or makita yan, mga bumba nga daw. Abiyagin described as like a teeth of a lion.
no? At lightning like mo sina. So that was how John described all those vision that was shown unto him by the angels. Okay? Hindi naman siya sinabihan ng angels, Jan, sala na dyan, hindi na locust dyan, butang na helicopter na. Why siya ginamo sina? Because he was, it would be very unbelievable, no? Kung dito pa lang masiling, may helicopter na magalis panahon ni Jan pa. Helicopter na galis ito sa una, no? But, wala. Tingnan nyo. Yung ship, dito sa Bible, dahil noon pa mayroon ng ship talaga ang pagka-mention. Oo. Di ba, sabi niya, as ships, third part of ships in the water, in the sea, will be destroyed. Talaga minensyon niya dahil kilala niya, mayroon talaga ship noong panahon na yon. Ngunit ito, hindi niya ma-mention na helicopter dahil walang helicopter noong panahon na yon. But sabi niya, it's like a locust. No? Galing doon sa ilalim daw sa bottom, galing sa pit. Ibig sabihin siguro, alam nyo, yung ibang armaments, helicopters, mga drones, mga eroplano, nasa ilalim ng lupa. Doon nakatago, di ba? Doon ang ila hangar. O, kaya siguro, palagay ko, binumba na isang nation, di ba, ang Israel, binubumba niya yung kung saan yung lugar ng mga Iran, kung saan nakatago yung kanilang mga military equipment, binubumba. Yan siguro, binumba siguro ng isang nation, tinamaan yung mga kung saan nakatago yung mga sasakyan nila panggira, then, pagkatapos, siyempre, lalabas na yon. Then, lumabas na parang locust sa dami. Tani dyan. Okay? So, that is how terrible tawag dito, nakakatakot, kahindik-hindik ang pangyayari dito sa tribulation. Walang-wala ito ang beginning of sorrows. Kaya walang sinabi ang God na i-deliver tayo from the beginning of sorrows, but dito tayo sa tribulation dahil hindi na natin kaya dito. Dito talaga may kaya nga sabi ko sa inyo, let us be prepared for the worst dito. Magkakagira dito, pero hindi kagaya ng dito. Dito may matatakbuhan pa tayo kasi hindi pa nga tayo i-rapture ng Panginoon eh. Dito na talaga tayo i-rapture. But because of power of mind conditioning, people are still believing na dito ang rapture. Dahil mind condition na talaga karamihan dito. And kahit na ibang mga RD. RD, dito naniniwala because they were also preconditioned. But I thank God for the truth. Nung mabasa ko itong Matthew 24 at nakapokus ako doon sa beginning of sorrows. Bakit may beginning of sorrows? 3.5 years na ito. Ito yung first 3.5 years. So, ibig sabihin, tribulation is only 3.5 years. The last part of the 70th week of Daniel. So, marami pa, no? But gabi na, pagpatuloy natin yung mga trumpets na hindi pa natin nabasa. Pila pala ito, ika-5, no? Then yung ika-6 at ika-7. Then next Saturday, ipagpatuloy natin kung makaya pa natin yung mga vials. Why this last 3.5 years was called by God tribulation, the wrath of God, or the wrath to come, the day of the Lord. And not the beginning of sorrows. Napakalayo ng mga pangyayari dito at nandito. Okay? So, yan lang muna at medyo gabi na talaga. Fellowship pa muna tayo. At yung iba dyan magdadrive, gabi na, baka hindi na makakita.
Sige. Punta na sa Monterrey. Okay, thank you so much no, for fellowship. But kaya gusto ko rin lagay dito ganitong gabi para maka-fellowship pa tayo. No? Fellowship. Dalhin niyo yung mga kaibigan nyo. Kung meron kayong kaibigan, parang hindi naman to worship. Kasi gaya ng yung sinasabi nila, worship service. Hindi. We can worship God alone. Wala naman sinabi dito na sa Bible. Alam niyo, yung Sunday talagang ginawa lang ng mga denomination dahil manguligtas sila kung Sunday. Kaya masarap worship daw kung Sunday. The truth is that they are worshiping money on Sunday. Wala namang tamang pag-aaral na Biblia. More on emotion, nami-nami, no? So, dito mag-aral tayo, fellowship, storya tayo ng talagang may kabuluhan na pag-usapan tungkol sa darating na mga pangyayari. Talagang, ewan ko sa iyo, basta maya-maya, sa akin, okay pa yon yung digital, halimbawa, mag-digital ID kayo ngayon. Wala naman problema pa yun kasi gathering of data pa yon. The worst thing is kung itatak na. Doon na sa Kasi you will be owned by... Kasi talaga naman kahit na ngayon, lahat naman ng data natin nandoon na, di ba? Andun na lahat. Doon lang sa national ID nyo. Andun na lahat, di ba? Doon lang sa pagpa-vaccine na yan. Andun na yung lahat ng data nyo, di ba? Oh. Oh. So, andun na rin yun. Pero sa Amon, araw na? Oo, andyan na yan yung mga ID na yan. Oh, but if you are a believer, pagdating ng 2030 na i-require na talaga na itatak, you will be lift up. Will be raptured by God. Sama-sama tayo ma-rapture niya. The Lord muna ng matira. Dito na yan. Oh, actually, ang injured to din sa mga Hudiyo lang naman yan. ang mga Gentile dito, why na sila i-injure? Talagang, ang Gentile dito, talagang mahirap na talagang kaligtasan dyan. Wala ka na talagang, hirap ng kamaligtas dito yung Gentile. Kasi ang maligtas lang dito talaga, Brad, ay yung mga remnant ng Israel. Kasi you have no time to to do Sa laon. ng mga requirement para maligtas ka. Ibibless mo Israel, punta ka sa Israel. Ibibless mo to Israel. Oh. Oh. Talagang hirap na. Yung maliligtas lang dito, bakit sila maliligtas ng buhay? Although, alam naman natin na dito may judgment nation, may maligtas physically. Physically, yung mga magtatago sa bundok, hindi mahuli ng mga Kaya the best place, pag andito ka, hindi ka ma-rapture, takbo ka talaga sa bundukan. Doon, magtanim ka, mabuhay ka, maghintay ka hanggang hanggang... Lumupok ka rin itong volcano ron na... Tiyo, Mag-yerbat. Ba't sa city, Brad? Kadamo na subong sa Amerika. Oo. Hindi man, Brad, kaya di have no capability man maghimo underground. Ang ila is community. Isa sila ka-community, mga pamilya, kinasecure nila kuda lang isa ka lugar, di na sila star, cobra sila solar, cobra sila tubig to survive. Nan. So, kung Pilipino ka, coping na. Believe nila, nila
Kaya why na yung protection sa inyo time? Why? Ang time, you will be immersed kung maningkamot kami diyan nga magbuhi, pagkapagsunod. Na magbuhi, di, amo ganin na brand. So, kailangan kami bilog mga magbuhi o magbuhi. Kaya nga, mapatatak kami diyan eh. Mapatatak kami diyan. Kung wala kayo kaintindi eh. Wala kayo kaintindi sila. Kaya nakaintindi ka dahil niya, ma-rapture na mo kung mag-believe sa gospel mo, di ba? Pag hindi kayo nakaintindi sila eh, ayaw, good life na yung mga-save din, hindi nga mapatatak ka naman. Kasi hindi ka kabakal. Oh. Hindi ka kasunod to sa city. Sa ina smart city. I-research nyo ng smart city. Subong sa China. Pero ang pinaka-advance subong, China. China. Sabi sa China, subong mo. Ilaya urinal ito, manghihi ka ko lang. Pwede na ya mangkuton kayo kung pwede mo mapa-analyze ka sa imo ihi mo. Mabalaan mo, ibratiya na may tubo, may ano mo. Libre ba na? Kung diri sa Pilipinas siya, kwarta na nga. Kwartaan eh, mapinigay. Tatak-tuk-tuk. Pero why na si Sarah Samsung niya magpipilitin? Si Lining ko ro, pati ko. Ay, Ay, wala mapanas mo din. daw ang CIA na punta sa iyo. So, sino Presidente, Brad? Ang ato ng tani, less corruption, then ang trust of the people, kay Sara. But, binablock din siya sa mga elite. Hindi niya gusto mga negosyante na siya. Tapos si Ramon ang niya gusto nila ma-caretaker temporary. Baga nila si Soto. Hindi kami hindi mag-people power, hindi kila siya ma-install. Kung nalagtan pang election sa 2028, maraming ng turn of events, bira na, kasi bira na. Mga people power siya din. Bira na. So, why not? So, nakapuglay na sila ba? Grabe siguro ang takpamay na nilis naman ang ilang issue. Mga kabit naman ni Soto ang ginano nila. Puro interrupt. Interrupt. Mga kabit ni Soto si Gobyerno. So, let us pray and I know then fellowship para sa prayer. May malaan salamat din sa Bible study. Salamat sa aming mga pagturan, subong. Lord, tadi ini pagtulunan, kalapot man sa kadamaan, hindi lamang sa mga arigiri, intindihan, kundi pati sa mga usually sa among mga online participant. Sa among Bible study, intindihan inyong kamaturan, pag-spread inyong kamaturan, so that your people will be prepared pag-abot sa beginning of sorrow. We pray and thank you for this Bible study.